Opo, habang tayo po isaklaw ng ICC, Hindi pa rin saklaw yan sa ating batas. Hindi, Kasi ano ayon ho? sa ating batas, Hindi, habang tayo po ay saklaw ng ICC, binigyan na po ng due process yung mga tao. Madam Chair. Yes, can I interject? Senator De La Rosa, please. May I know from the good secretary, saan kayo nagkakuha ng information na yan? Na yung mga Ganun ho kasi souvenirs ang binigyan ng tanong, pinapasagot yung mga akusado. Saan po kayo nagkakuha ng informasyon na yan? Tsaka sinusubukan po nilang kausapin. Yun po yung alam ko. Talagang I'm asking about yung sinabi mo kanina. natural po yan Binigyan na kalakaran kasi kahit anong korte po ay binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang tao sa mga paratang sa kanya. I was not. Senator Bato, nakalista ka. Binigyan ka ba ng pagkakataon noong nakaraang 7 taon na sumagot sa anumang alegasyon? Meron nag-communicate sa opisina ko na gusto akong kausapin. So that's it. Hanggang doon lang. Siguro. hindi Kinausap niyo ba ho? sapat na due process. Kasi kung kinausap niyo, marahil ay sinabi na sa inyo yung nais nila sabihin. Bakit ko kausapin? Sinabi mo na nga na hindi niyo recognize yung jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, from DOJ. Ilang bisis mo sinasabi noon, Madam Chair, na hindi na-recognize. Ako pa, i-recognize ko na ako mismo ang kinakasuhan? Meron kayo na ho nga, kasi- gobyerno na kayo. Kayo na nagsasabi na hindi niyo na-recognize. Bakit ako pa mag-recognize? Meron po kasing residual powers ang ICC eh. Yun po Sabi yung ninyo, isang taon lang yung residual power. Oho, So, pero bakit yung 2019 to 2020, yung buong ano ho, bilang yung yun? buong panahon na dumaan mula 2011 hanggang 2018, ito po ay panahon na meron pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa, sa ating mga citizen. Ngunit katapos nun, nawala na ho yung itong, hindi na ho na natin maaring kilalanin sapagkat umatras po tayo sa pamagitan sa ICC nung inatras po ni President Duterte noong 2017 na naging effective lamang noong 2018. Madam Chair, if I may. Yes, Senator Bato. Siguro, Secretary Remulla, you are aware about yung dalawang dissenting opinion na sinabi ng dalawang miyembro ng pre-trial chamber ng ICC na nagsasabi na yung jurisdiction, about temporal jurisdiction, ang magti-trigger lamang ng investigation is yung paghihingi ng pag-request ng permission ng prosecutor to the ICC. At ito'y ginawa nila 2 years after nag-effect yung ating withdrawal from the ICC. Ginawa po nila yan 2 years. Kaya nga dalawang dissenting opinion yun eh. So sana, kung tayo, if you want to interpret itong mga bagay-bagay na ito, sana we have to interpret it in favor of our people. Tao natin ito eh. Pilipino ito. Bakit natin papaboran yung mga foreigner na mga banyaga na yan? Sinabi sila na nga nagsabi, it was the request for to conduct investigation was triggered 2 years after nag-effect yung ating withdrawal. But then again, Madam Chair, I will leave it at that. Please continue. Yes, Senator Cayetano, please. Just a manifestation on that point, and of course, our friend, the DOJ Secretary, can rebut or give a retort. Magandang hapon po sa inyong lahat. Justice Ascuna, thank you very much po for giving us time and being here today. Actually, isang main contention siguro yung residual power sa case sa Supreme Court, and as the Justice Secretary said, it's sub judice, and of course, everyone will be waiting for the decision of the Supreme Court. Ang point ko lang kasi, both sides, the pro-Duterte, anti-Duterte, want accountability. The pro-Duterte feels that the accountability is the drug lords, etc. And if President Duterte did something that amounts to a crime, pero ang accountability dapat dito sa Pilipinas at tamang proseso. So doon naman sa gustong i-hold, anti-Duterte gusto siyang i-hold accountable, siguro naman ay it's safe to assume that they also want yung tamang proseso. So the thing is, there was an actual Supreme Court case, the Pangilinan versus Cayetano, questioning, I think the Secretary of Foreign Affairs noon, kaya named, questioning nga yung kung kailangan ng Senate concurrence yung withdrawal ng natin from the Rome Statute, no, from yung ICC. Pero nakalagay din dun sa case na yon, let me paraphrase, that the Supreme Court can continue to review yung actions nung executive. So my problem with yung
interpretation dun sa residual powers. Kasi nga, di ba, sa 5 judge sa ICC, yung 2 nagsabing, wala kaming jurisdiction. Kasi nung sinimulan namin yan, tapos na dun sa residual na 1 year. But 3 justices said na pwede. So my problem kasi is walang World Supreme Court eh. So there's only the ICC Court then the Appellate Court. Unlike kung dito natin final sa judiciary natin, then yung interpretation whether they still have jurisdiction or not would have been done under Philippine law. And President Duterte would have been able to present his case not only as to jurisdiction but as to whether or not there is probable cause. So I'll stop there, Madam Chair. And again, I think this is a point of disagreement, but I just like to manifest that, no, that we can argue back and forth whether or not may jurisdiction ng ICC, and the reality is nandun na si President Duterte. But for future cases, whether it's Senator Bato or others named, I gave 2 examples. No, if suddenly there's a witness from Marawi and they said that our troops killed children and women, and then nag-issue ng arrest ang ICC, or if the military suddenly uncovers a mass grave in any part of the country and says na nilibing yan during 2011 to 2015, I want to know whether the ICC can issue a warrant and then pwedeng idiretso na silang i-expel, i-deport, or whatever we call it. And I guess in the finality, Secretary, is that the Supreme Court will rule on that. No? But just to clarify matters, I want to put that on record, that that's what I want clarified, Madam Chair. Thank you. Maraming salamat kay Senator Cayetano. Gusto ko lang ipaalala, and I think Executive Director Alcantara is here. In the diffusion notice, if we will recall, on the second page, apakaliwanag na nakalagay with a view to extradition. Walang binabanggit na surrender. With a view to extradition and assurances given that extradition will be sought. 2 beses inulit ng Interpol to. Extradition is explicit. Secretary Remulla, kung obligasyon natin, ang obligasyon natin, extradition. Pati yung Interpol, yan ang sabi. Sila ho ang magka-file ng extradition, hindi po tayo. Hindi ho namin option yon. Yung po option po nila yon. Hindi namin option yon. Kasi ang option lang po namin, surrender lang. At sasagutin natin ang extradition kung sila po ay mag-file. Liwanagin Under the law po. Liwanagin natin, ang surrender option kapag foreign national. Ang liwaliwanag po niyan nandito sa ating batas, at hindi rin kayo nag-intay ng request for extradition. Even though only 12 to 15 hours as measured by Wala pong General particular Torres. reference yung 9851 sa foreigner. Ito po ay sa offender lang ho, sa accused. Yun lang po ang reference ng 9851. Makikita natin, kasi kinalkal na natin dito sa Senado, nanggaling rin sa Senado yan, na ang nakasaad sa Article 17, yung dulo, RA 9851, talagang maliwanag na surrender para sa foreign national. Ilang beses na rin pinaliwanag ni Attorney Medina yan sa first and second hearing, na maliwanag na para sa foreign national yan. Kaya mukhang malabo ito. Sa interpretation po yun, hindi ho sa batas yun. Nasa transcript po, ang liwaliwanag, may amendment si Senator Subiri at the time, nakalista lahat ng bill spending, pare-pareho po ang referral sa foreign lang, hindi po pwede sa Pilipino. So ito na mga kababayan, no, umpisa pa lang po ng hearing, no, pangatlong hearing po ngayon sa Senado ay yung about sa pagbitbit kay Pangulong Duterte doon sa The Hague, Netherlands, at talagang bakbakan na agad mga kababayan, no. Itong si DOJ Secretary Remulla at si Senador Bato de la Rosa mga kababayan. Umpisa pa lang ay sinuplak na agad ni Senator Bato si DOJ Secretary kasi ano nga nila yung surrender daw, no, yung ginawa nila kay PRRD. At doon naman sa explanation mga kababayan na ang surrender ay mangyari lamang doon sa mga foreigner na inaaresto, no. Kung halimbawa dito sa Pilipinas, kung may mga foreigner na naaaresto, isusurrender lang yan mga kababayan kasi bilang hindi naman Pilipino. Pero sa case ni Pangulong Duterte ay hindi naman po siya foreigner, no, Pilipino po siya, pero yung term na ginamit nila surrender mga kababayan. So hindi daw po extradition yun mga kababayan since hindi naman tayo membro na ng ICC. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa pangatlong hearing ngayong araw dito po sa Senado, no, itong pagdala nila, pagbitbit kay Pangulong Duterte doon sa ICC. Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.